Hi, Teacher Glay here, and welcome to the 10th episode of Life at 27. And we're back with another episode. And today, ayan, kasama ko ang classmate ko before. Kaya pa, magpakilala ka muna since hindi ko pa nila kilala sa podcast ko. Okay, good evening po sa ating lahat. Ako nga pala si Paulo Despa Villaderas. Ayan, nakakabulol talaga yung apelido tongue twister niya. talaga yung apelido ko. So, I'm a former classmate ni Miss Glay. Ayan, at naimbitahan niya ako dito sa kanyang podcast. Exactly. So, anong ganap mo ba ngayon, Kuya Pao? How's life? So, ngayon, isa po akong teacher sa Christ Gospel Academy and at the same time, a youth pastor sa church. So, yun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Oo. Tapos, sideline na lang daw niya yung pag-aartista. Oo, iniwan na kasi natin yun. Iniwan na. Pero yeah, youth pastor siya. So ngayon, and then nagtuturo din siya, no? Kaya mamaya yung pag-uusapan namin later on ay it's all about actually parang related siya sa graduation. Yeah. Yung pag-uusapan namin in a while. So far muna, Kuya Pao, bago tayo pumunta doon, kamusta yung pagiging youth pastor mo? Ayun, kumbaga challenging kasi una sa lahat directly na talaga na ikaw yung nagli-lead sa mga young people and at the same time yung mga young professional namin sa church. Pero the good thing is nakikita rin naman namin yung hand ng Lord. Kung paano talaga pinagbubungan ng Lord yung ministry at kung paano talaga nangyayari yung mga extraordinary and supernatural works ng Lord sa mga buhay ng mga young people ng iglesia namin. Tsaka, ever since kasi, ito si Kuya Po, parang may desire ka talaga, yung burning desire na i-share talaga yung gospel eh. Yeah, oo. Parang nung una, classmate ko siya sa education, pero nag-shift nga siya papunta ng theology. Diba? Yes. Kasi yun talaga yung parang hindi pala parang, pero yun talaga yung calling ng Lord sa'yo. And di ba ngayon, pastor ka na talaga. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, major in English ako nung una yan, kaklase ko nga So, sila. mag-i-English lang pala sila tayo Glay, tonight. Kaya nung sabi ko, parang niloloko ko lang yung sarili ko. Ako nga, di ako marunong mag-English, tapos magtuturo ako ng English. So, parang sabi ko, wala na, hindi talaga ako para dito. So, nung 2.5 years, doon na talaga ako nag-shift. From BSc major in English to theology na talaga. Yeah. So, nakita ko naman yung sarili ko doon. kaysa nagtuturo ng English. Oo. No? Oo. Tapos ngayon, nakakatuwa lang, no, na parang kailan lang siya. Kung iisipin mo, kala mo kailan lang siya. Yeah. Pero ngayon, pastor ka na talaga, kaya I'm really Glory happy. to God. Talagang dinadirect tayo ng Lord dun sa path na kung para saan talaga tayo eh. Exactly. Tsaka hindi mo talaga pwedeng ipilit yung isang bagay na hindi ka talaga para doon. Aww. Yeah. Kala mo may hugot. Hindi pa ako broken-hearted. Charilis lang yung Pero tama. Ang ganda nun. Point taken. Parang hindi mo talaga dapat ipipilit. Exactly. Kasi kapag ka pinilit mo, dun mo makikita na talagang there's something wrong about it. Kasi may mga naapektuhang ibang tao, may naapektuhan, most especially ikaw. Tama. You become frustrated sometimes. Kasi nga, parang pag, kunyari, yun nga yung sabi nilang hindi ka dun belong, tapos ipipilit mo. So, mag-frustrate ka lang kasi hindi ka nag-fit in, pero hindi mo alam sa ibang area or sa ibang aspect pala, dun ka pala. So, tapos effortlessly, nagagawa mo ng maigi, di ba? Exactly. Kunyari, parang small na nga sinuot mo pa, di ba? Mukha ka tuloy Winnie the Pooh. Di ba? Parang instead na crop top, naging baby bra. Diba? Parang kailangan talaga yung suitable para sa'yo. Ayun, dun ko nakita yung sarili ko na, ito talaga. Tama na ang lokohan sa pag-i-English. Doon sa pagpapastor. And true enough, pinakita ng Lord na sa pagpapastor ka rin pala talaga dadating. Pero, nagtuturo ka ngayon, so anong subject tinuturo mo? Ayun, nalagay ako sa Filipino and Araling Panlipunan. Okay. So, hindi pa kasi ganun kalaki talaga yung population ng school. So,
yung pinahawak sa akin is yung subject ng Filipino and also araling panlipunan. So, more on history and language ng... Magaling ka naman magkwento no? Oo. Kwentong barbero. Oo, kwentong barbero. Lagi ko silang pinapapunit ng sedula. Kaya araw-araw na pagpasok, okay, class, punitin ang sedula. Lagi may mga itak yung yung mga estudyante. Ang assignment talaga. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ako, teacher, tapos gano'n. Ewan ko sa'yo, ngayon nakikita mo. Tinuturuan natin silang maging makabayan. Yung tipo na papasok sa school, kakanta ng lupang hinirang. Pagpasok, pagtapak na pagtapak. Panatang makabayan na agad yun. Kasi nga, mahalin natin ang Pilipinas. Kaya laging magpupulit ng sedula para maalala yung history. Okay, anyway, ayun na nga, ang pag-uusapan namin, since parehas naman kaming teachers, and puro makikita nyo sa newsfeed nyo, puro graduation. And they say, pag graduation, it's all about the end, parang endings na daw. Pero ngayon, ang pag-uusapan namin, our insights about the quotation, endings are just beginnings. Ayan. So, ano yung insight mo doon, Kuya Pao, na endings are just beginnings? Okay. Di ba, with regards nga sa mga moving up na mga students, siyempre, ano yan yung may mga senpaks dyan di ba? Yung separation. Yung mga emote. Mga separation anxiety na parang feeling nila, yun na yung ending ng buhay nila. Pero, I am always telling to my students as well, lalo na graduating students yung hawak ko, yung mga grade 10, na it is a new beginning for you. There's a lot of opportunity na pwedeng mangyari. Siyempre, napamahal na sila doon kasi simula kinder, andun sila Tapos biglang mapupunta na sila sa ibang school kasi nga magsi-senior high na sila. And sabi nga, di ba, sa isang quotation na everything is for a reason, for a season, and also for a lifetime. So, kung nag-end yung isang bagay, ibig sabihin, doon na nagtatapos yung purpose ng bagay na yun sa buhay mo. At kailangan mo maging handa doon. Tama. Yeah. Kasi minsan ang hirap maging handa sa mga ending. Aminin mo, di ba? Minsan naman sa buhay din natin na parang ending na ang hirap niyang tanggapin. Lalo na nakasanayan mo yon. Exactly. Oo, parang naging comfort zone mo yon. Oo, lalo na kapag comfort zone mo. Kasi kaya nga siya comfort zone. So parang pag umalis ka doon, uncomfortable na siya. Yeah. Magiging uncomfortable. And yun yung isa sa pinakamahirap tanggapin. Yeah. Natapos ka na dun sa season na yun, na nakasanayan mo siya araw-araw mo ginagawa, tapos bigla kang maaalis dun. Pero gusto kong i-reiterate yung sabi ni Kuya Pao na hindi siya katapusan talaga. Exactly. Bagong chapter lang. At papasok ulit yung sinabi mo na pag tapos ka na doon, wag mo nang ipilit doon. Kasi may mga bagay na hindi mo na dapat pinipilit. Kasi let's say, kunyari, andito ka sa season na to, tapos ka na doon. So, kapag pinilit mo pa rin magstay doon, it's either makakasakit ka nga ng ibang tao or hindi ka pa mag-grow as a person. Exactly. Diba? Tsaka ang maganda pa dyan, Miss Glay. Yung tipo napaka-formal naman ng Miss Glay natin. Okay, parang hindi tayo naghahampasan sa klase. Sabi ko nga sa kanya, baka mamaya pag in-interview mo ako dyan, maghampasan lang tayo. Kumbaga, ang nakakatuwa pa dito sa mga endings is a new beginning. Yung tipo na mas may madidiscover ka pa sa sarili mo. Exactly. Na yung parang, hindi ko to nagagawa noon pero nung napunta ka dun sa ganong situation, na-unleash yung potential mo. Na-unleash yung iba mong mga talents, yung gifts mo, na-unleash yung iba mong skills. Kasi nga, dun mo lang siya pala madidiscover. Tama. Kasi wala ka na dun sa comfort zone mo. Exactly. Naalala ko nga yung lagi kong sinasabi. Nung una kasi ako, ayoko talaga umaalis ng comfort zone, Kuya Pao. As in, parang, alam mo yun, hirap ako kasi may separation anxiety din ako. Pero, minsan kasi, kapag you are left with no choice, alam mo yun, wala ka ng choice, ang choice mo na lang, lumabas sa comfort zone mo, may ikakaganda pala yun. Kasi nga, when you're out of your comfort zone, you discover things and then, magugulat ka na lang, ay, nag-grow ka na, ay, kaya ko pala yun. Kasi pag andun ka sa comfort zone mo, hindi mo talaga nasa-stretch mo or hindi mo napupush yung self mo to your limits Exactly. Tsaka kasi dyan nalalabas yung mga what if natin. Oo. Na parang kapag ka nag-end na, paano kung ano. Pero, ang faith kasi ang tinuturo sa atin, even if yung tipo na kahit
Hindi mo nakikita. nawala yun, na hinto yun, or natapos yun. Pero alam mo, we don't know what will be our future, di ba? Pero we know who holds our future. Exactly. Kumbaga, alam natin na matapos man to, dito lang, kumbaga, dito lang to na natili, pero naniniwala tayo na He is always able to do immeasurably more than what we ask or imagine, according to His power that are always working within us. Ganun kagrabe ang Lord. Totoo. So, tayo man, no, hindi natin makita yung fruit to, kunyari, nung ginagawa natin ngayon. Pero, ang Lord nakikita kung ano yung what's next. No, what's next. And, yun yung mahirap sa tao kasi nga, kailangan, gusto natin laging makikita ano yung kasunod. Yeah. Kaso may mga bagay na hindi nga natin makikita ano yung kasunod. Kaya merong yung parang fear of the unknown. Yeah. 'Di ba minsan may ganun kasi nakakatakot naman talaga. Ano bang dadali nung bukas, 'di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya tayo nag-iipon kasi parang ang daming uncertainties sa buhay. Exactly. 'Di ba? Tapos kaya parang tayo as a human, ang ano agad natin, mag-ready tayo doon sa hindi natin nakikita. Kasi nga parang as much as possible, i-exhaust natin lahat para maging ready doon. Well, in fact, hindi talaga tayo magiging ready kahit anong gawing pagod natin. Kasi hindi natin hawak yung future. Exactly. Pero ang ganda ng point mo na hindi man natin hawak yung future, pero yung Diyos na tatay natin, hawak niya yung future natin eh. Tsaka alam mo, Glay, isa nga sa mga natutunan ko about anxiety. Yung anxiety pala, hindi naman yan yung yung takot ka sa future. Parang you're trying to control your future. Kaya ka nagiging anxious, kaya ka nagiging parang overthinker. Kasi nga, gusto mo dapat ganito yung mangyari. Para, yun, tulad nga nung sinabi mo kanina, hindi natin alam yung next step eh. Kasi kung ibibigay lahat ng Lord, magiging kampante tayo eh. Kumbaga parang kung alam natin na magiging maayos din naman pala lahat eh. Baka hindi na tayo mag-effort. Baka hindi na tayo lumapit sa Kanya. At baka hindi na rin talaga natin magawa kung ano man yung bagay na gusto niyang ipagawa para sa atin. Kasi we already know. Diba? Oo. Parang wala ng faith. No? Exactly. Wala ng faith. Wala. And minsan kasi kapag alam mo na nga, ano ka na, nagiging independent ka na masyado dun sa sarili mo. So, pag sa sarili mo na ikaw nakadepende, hindi mo na-acknowledge yung grace ng Lord talaga na, actually, kaya lang naman tayo nandito dahil sa grace din naman talaga ng Lord. So, kaya parang sa buhay, sa buhay talaga, minsan darating ka sa punto na marirealize mo, hindi ko pala talaga kaya nang wala ang Lord. Yeah. Tsaka may mga moments sa buhay natin na ang Diyos ang magsasara. No mga doors. Kasi alam ng Lord na kunyari pagka hindi niya sinara yung door, magstay tayo ron eh kahit na alam niya hindi na tayo nag-grow. Alam niya na hindi tayo hindi yun yung para sa atin, pero dahil sa nakasanayan na natin na nandun tayo, okay, parang pwede na to. Kaso kay Lord hindi sa kanya. Pwede na to eh. Exactly. Oo. Hindi tayo pwede mag-settle sa isang bagay na hindi yun yung the best para sa atin. Exactly. We can never outgive God. Yun lang yung lagi naiisip. Yeah. No? Kasi ang tao, may limitations yan eh. Ang utak natin may limitations. Pero yung Diyos natin, He is a limitless God. Exactly. So yung akala nating best para sa atin, hindi pa pala yun yung best para sa atin. He has prepared, di ba sabi mo nga, more than we can ask or more than we can imagine. Exactly. Yun yung gustong ibigay sa inyo or sa atin ng Lord. Yeah. Kaya lang, nililimitahan natin siya. Yeah. Nililimitahan natin siya kumilos. Kaya sometimes talaga, yung mga closed doors na yun, these are just opportunities for you to receive more of the best plan pa ng Lord for you. Yeah. Kaya kahit minsan nakakatakot, pero ang sabi ng Lord, diba, fear not. Exactly. So do not be discouraged. Be strong and courageous kasi nga the Lord is with us. So kaya ngayon, actually ako Kuya Pao, ngayon talaga kasi nga I'm about to resign na. Yeah. Actually nag-resign na nga ako. So and comfort zone ko talaga yung school kung nasan ako kasi doon na tayo nag-college. Tapos doon ako nag-work for 3 years. So kaya comfort zone ko talaga siya, and yung shinare ko nga na meron talaga akong separation anxiety. Pero, hindi ko talaga alam anong kasunod nun. Pero alam mo yun, ang naka-comfort ako na, ang sabi lang ng Lord sa akin, be still and know that I am God. Oo nga, Lord. Oo nga, Lord. Ganun na talaga. Kasi kung titingnan ko yung sarili ko lang,
wala talaga akong mapapala. No? Yeah. Pag resign ko, wala talaga akong mapapala sa buhay. Pero nung yung Diyos ko na yung nagsalita na, kumalma ka anak, akong bahala sa'yo, ay talagang siyang bahala. Kasi hindi natin kayang i-comprehend kung gaano niya tayo kamahal. Tama. Diba? Hindi natin kayang i-comprehend kung gaano niya tayo kayang i-bless. Kasi He is the creator of heavens and the earth. Yeah. So ano pa yung, binigay niya na si Jesus yung most precious possession niya. Ano pa yung i-withhold niya sa atin, Exactly. diba? Yun yung nagiging comfort ko talaga ngayon. Na pag sa Kanya ka nagtiwala, masarap magtiwala sa Lord. Yeah. Ito nga parang in-impress lang sa akin ng Lord ngayon. Yung buhay ni Abraham. May kita naman natin, okay na siya dun settle na siya, settle na yung family niya. Pero may pangako ang Lord. May pangako, Kaya inalis siya dun sa lugar na yun. At sabi niya, puntahan mo yung lupang pangako na ibinigay ko sa'yo. Iniwan lahat ni Abraham, even though na parang, okay na ako dito, Lord Ito na parang nabubuhay naman na kami ng maayos. Pero may mas higit pa That's the promised land. At exactly. One thing I learned about it, kapag hindi ka pa pinahinto ng Lord doon sa situation na yun, hindi pa yun yung para sa'yo. Tama. Diba? Tama. At kung minsan, mahirap talaga parang hindi pa to, parang meron pa. Yun nga yung hindi natin maarok at hindi natin may imagine na kung ano pa yung kayang gawin ng Lord at ibigay ng Lord para sa atin. Pero minsan, ang nakakalungkot kasi, dahil nga limited yung utak natin, parang hindi natin siya inaalaw na kumilos sa life natin. Kasi nga, dumadating yung takot na meron na ako ng mga gusto ko tapos ilo-let go ko pa. Exactly. Diba? Minsan kasi ipapalet go sa'yo ng Lord yun. Kasi, diba, pag nakaganon yung hands mo, pag naka-close yung hands mo, hindi ka na, makaka-receive nung something pa. Yeah. And the Lord sometimes, or most of the times nga, gusto niyang i-surrender natin everything to Him, i-let go yung kung ano mga kabigatan yung dala natin, para freely we can receive. Pag open yung hands natin, yung palms natin, dun siya makakakilos at magbibigay ng mga bagay na hindi mo nga ma-imagine na, ay, may mas best pa pala dun sa nararanasan ko. Yeah. He amazes us in a different way kasi. Tsaka ang isa pa sa mga maganda kay Lord, we cannot outgive God. Yung akala natin na parang, Lord, sobra to parang akin na lang to parang dito na ako, parang okay na ako dito Hindi. Meron pa akong mas better dyan. Meron pa akong mas the best dyan. Na kung tulad nga nung sinasabi mo na dun mas lalong lalabas yung faith natin. Yung faith kasi lagi ko nga sinasabi sa mga tinuturuan ko, ang opposite ng faith hindi fear. Ang opposite ng faith hindi rin doubt. Kasi once na nagkaroon ka ng fear, mas lalong tataas yung faith mo Pagka nag-doubt ka, mas lalo mong sige nga, anuin ko pa ngayon. Pero alam nyo, kung anong opposite ng faith, it is the certainty. Diba? Kasi paano ka pa maniniwala at mananampalataya kung nandyan na? Kung nandyan na yung mga bagay na gusto mo, kung nandyan na yung mga bagay na pwede sa'yo. Kaya minsan, may mga tatanggalin ng Lord sa buhay natin. Nakala natin, yun na yung ending, yun na yung katapusan, pero hindi mo alam, gusto pa niyang mas manampalataya ka sa kung ano pa yung pwede niyang ibigay para sa'yo. And doon lalabas yung faith. Kasi ang faith, it is the substance of things we hope for. It is the evidence of things unseen. Oo, yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan at pinananampalatayaan na natin na yun yung gagawin ng Lord. Tulad nung sinabi mo kanina na parang, paano na ako? Hindi ko alam kung ano yung, what's next, Lord? Hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na career ko or susunod na opportunity. Pero dahil sa nananampalataya ka na ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay kailanman ay hindi nagkukulang, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan at naniniwala ka na meron siyang inihandang mas maganda sa kung ano man yung bagay na binitawan mo. Pero minsan kasi may mga tao talaga na very logical na kapag hindi nila nakikita, hindi kasi nila paniniwalaan. Exactly. 'Di ba? Sa tingin mo, Kuya Pao, ano ba yung dahilan kung bakit nahihirapan ang taong magkaroon ng faith? Since napag-usapan na yung faith, no, na yun nga, parang, ano yung sa tingin mo, bakit sila nahihirapan magkaroon ng faith? Siguro para sa akin, lack of knowledge pagdating sa
sa Panginoon. Because how can you acknowledge someone kung wala ka namang knowledgeable dun sa tao na yun? Kasi kapag ka mas kilala mo ang Diyos, you will always acknowledge Him in your life. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your path. Kaya may kita mo na nasa pagkilala mo talaga sa Diyos. Kasi kung mas kilala mo yung boss mo na siya yung kaya mag-provide ng pangangailangan mo, edi siya i-acknowledge mo. Yeah, exactly. Kung kilala mo yung business mo na yan yung nagbibigay sa iyo ng pangangailangan mo, yun yung i-acknowledge mo. Tama. Pero kung kilala mo ang Diyos mo na He is your provider, He is the source, siya yung kayang tumugon ng lahat ng mga pangangailangan mo, siya yung mas i-acknowledge mo. Tama. Totoo. Ang ganda nun, actually yun nga, no, lack of knowledge talaga. Kasi parang mahirap magtiwala sa, kunyari, sa tao na lang. Di ba, kunyari, ikaw, stranger ka versus doon sa kaibigan mo. Exactly. Sa kanino ka mas magtitiwala? Syempre, doon sa kaibigan mo, kasi ikaw, kilala mo yung kaibigan mo na ganito siya. So, sa kanya akong titiwala kaysa doon sa stranger na kahit kunyari, mas mukhang pagkakatiwalaan yung stranger kaysa doon sa kaibigan mo. Pero dahil itsura lang yon. Pero dahil kilala mo nga siya, sa kanya ka magtitiwala, sa kaibigan mo. So, ganoon din sa buhay Kapag hindi mo talaga kilala kung sino yung Diyos, no? Hindi madaling magtiwala. Kaya ang ano talaga diyan, kilalanan natin ang Lord talaga. Kasi kapag nalaman mo na siya nga provide niya na yung alam mo yon, yung salvation. Binigay niya na yung anak niya. Diba, sino ba namang magbibigay nung anak niya? Exactly. Di ba, parang sa'yo, binigay niya na yung anak niya. So, pag alam mo yung mga bagay na yon, natatay mo siya sa langit, He is a generous God, na andyan siya, always with you, never leaving you, nor forsaking you, na mahal ka niya maging sino ka man. Di ba, yung ibang tao, hindi ka nga mahal Actually, kahit pakita mo yung best mo, hindi ka mamahalin. Pero ang Lord, ipakita mo yung messed up moment mo, alam niya yan, mamahalin ka pa din niya. So, pag alam mo yung mga bagay na yun, na unconditional yung love niya, na Diyos siya na generous, hindi siya madamot, natatay mo siya, na kaya mong, alam mo yun, maging totoo sa Kanya. Pag alam mo yung mga bagay na yun, mas madali kang magtitiwala sa Kanya. Tsaka yun talaga yung basic foundation, yung pananampalataya natin. Paano ba natin makukuha yung faith natin? Di ba? Sabi sa Romans chapter 10 verse 17 is faith comes from hearing ng word ng Lord. Kaya napaka-importante talaga na dapat lagi nating pinifield yung mind natin ng word of God. Upang sa ganun, mas lumalim yung ating paniniwala at pananampalataya na ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Na hindi lang natin siya Diyos, kundi Savior din natin siya na kayang tumugon sa lahat ng kung ano man yung mga pangangailangan natin. At saka, ang ano kasi doon, hindi lang yung kikilalanin mo siya, tapos dito lang. Actually, dapat by heart din, na meron kang relasyon sa Kanya. Kasi 'di ba, kunyari ako, kung kilala ko lang yung tao, kunyari yung presidente natin, kilala ko lang siya na ganito yung ano niya, ganito yung background niya, pero wala akong relasyon sa kanya. Technically speaking, wala akong direct relationship sa kanya. So, oo nga, may alam ako about sa kanya, pero kung wala kang relasyon doon, hindi rin ako magtitiwala sa kanya basta-basta. Unlike sa kilala mo siya, may knowledge ka about him, tapos may relasyon ka din sa kanya. Kaya importanteng, hindi lang dito yung alam mo about sa Lord, pero yung ino-open mo din yung heart mo sa kanya, and you are willing na magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa kanya. Kasi kapag ganun mo na siya tiningnan, hindi siya yung parang Diyos lang talaga na pinakamataas lang siya, di ba? Pero pag nakita mo siya dun sa ibang level pa, dahil may relasyon na kayo, intentionally nag-build kayo ng relationship, mas madali mo na siyang pagkatiwalaan. Diba, katulad nun, mas madali kang magtiwala sa nanay mo. Di ba? Mas madali kang magtiwala sa tatay mo. Kunyari may mga students nga na kunyari magtuturo ka sa kanila, tapos sasabihin, hindi yan tama kasi sabi ni mami ganito. Di ba may mga ganun bata, lalo sa mga bata. Pero minsan vice versa. Sabi ni teacher kasi ganito. Sabi kasi ni teacher ganito. So, depende kasi yun dun sa naging relationship mo dun sa bata So, kung sino yung mas laging nagsispend time sa kanya, dun siya maniniwala. So, ganun din tayo, no, na parang sa buhay natin, maging goal din natin na magkaroon tayo ng relasyon sa Lord and magkaroon din tayo ng knowledge of who He is, how mighty He is, para mas madaling magtiwala. Tsaka, and I like that point, di ba? Kasi
kapag ka mas kilala mo yung Diyos mo, hindi ka basta-basta maniniwala sa kung ano yung mga bagay na ipupukol sa'yo ng kaaway. Exactly. Kasi alam naman natin that the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Talagang ibobombard ka niya ng mga kasinungalingan na ganito, na ganyan, na hindi ka naaasenso, wala na Totoo magiging magandang mangyayari sa Wala buhay kang mo. kwenta. Wala kang magiging contribution sa family mo. Pero kung alam mo yung plano ng Diyos sa'yo, which is Jeremiah 29:11, na, for I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yun yung pangawakan. Bakit? Yun yung sabi ng tatay ko na may maganda siyang plano sa akin, at yung plano na yun, hindi yung saktan ako, hindi yung pahirapan ako, hindi yung isadlak ako sa kahirapan, kundi yung pagyamanin ako, pagbungahin ako, at paunlarin yung buhay ko. Ibig sabihin, may happy ending. Exactly. Di ba? Ang saya na magkaroon ng relasyon sa Lord, sa totoo lang, no? And every day talaga, He will show you na ang mercy niya talaga bago, araw-araw. Exactly. Di ba may bago at bago talaga? Kaya it really pays a lot to have a relationship with our Lord Jesus talaga. No? Kaya nakakakilig lang siya isipin. Exactly. Oo, kasi ang Lord, ang nakakatuwa sa Lord na parang sa atin, katapusan na, pero sa Kanya hindi pa. Yun yung nakakatuwa talaga kay Lord talaga, na parang sa mundong to, wala nang pag-asa, pero kapag lumapit ka sa Lord, may pag-asa pa pala. No? Tsaka yung makikita din natin na yung time na namatay si Jesus. Siguro nagdiwang ang impyerno nung panahon na yun. Kasi akala nila ending na. Pero after 3 days he rose again. At makikita natin na doon niya pinulfill yung mga yung mga pangako niya sa atin, and also yung lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay natin, yung redemption, justification, anything. Ang ganda na needs natin. Ang ganda nun, Kuya Pao. Exactly, oo. Oo, talagang ang ganda kasi na dun sa akala mo ending na yon, pero dun niya pa pala na-fulfill yung promises niya for you. So, sa buhay natin, yung akala nating ending, hindi natin alam, baka dun pa lalong i-fulfill ng Lord yung mga promises niya sa'yo na baka nga nakalimutan mo na yung promise na yun ng Lord for you. Pero siya hindi niya yung nakakalimutan. Exactly. Oh, ang ganda. Thank you, Kuya Pao. Nag-minister sa akin di ba? Ang ganda ng revelation dun Nakakala natin minsan kapag ka dead end na or wala na, akala natin ito na yung pero hindi natin alam yun talaga yung new beginning. Doon ka pala mas magpo-flourish pa, doon ka pa pala mas magiging fruitful pa. And it's really amazing, 'di ba? Na grabe yung Lord na may hawak ng buhay natin. Na talagang kaya niyang gumawa ng extraordinary and supernatural. Miracles. Exactly. Miracles. So we can really never limit Him. No? Sa akala natin, yun na yun, pero hindi pa talaga. Kaya there is really time for everything. Na may time for everything. So, hindi ka dapat talaga yung matakot. Madali kasing matakot sa totoo lang. Lalo na dito sa mundong to. Madaling matakot sa mundo natin ngayon. Pero yun nga yung leap of faith, yung leap of faith, and it really pays na mag-leap ka ng faith. Kasi doon mo makikitang kumilos ang extraordinary God natin talaga. Kaya yung mga closed doors na yan, ano lang yan parang bintana na nasara, pero ang bubukas ay pinto. Ganun. Pwede pang malaking pinto. Ikaw, Kuya Pao, ba, since napag-usapan na rin natin yung mga closed doors na yan, meron ba sa buhay mo na nag-close ng door, tas na-amaze ka na lang na hindi pala talaga siya, na door na nagsara? Ano pala siya talaga? Way siya ng Lord para buksan yung mas malaking opportunity for you. Siguro yung yung naging past relationship ko. Kasi hindi naman lingid sa kaalamanan na nag-propose ako sa isang tao na kasi akala ko eto na So syempre nasa edad na rin naman ako, parang gusto ko na rin mag-settle, but eventually we broke up after a month na ganyan. So syempre ako devastated frustrated and also anxious na paano na ako parang kasi ang dami mo ng pangarap dun sa tao, sa relationship ninyo, sa kung ano yung pupuntahan neto. Pero dun ko rin nakita yung grace ng Lord na minsan talaga may isasara siyang pintuan
na alam niyang hindi yun yung pintuan na para sa'yo. And then, ang word sa akin ng Lord that time, that He will open a door that no one can shut. Yun yung talagang ano niya, yun yung sa Revelation, chapter 4, verse 8, I think, na that I will open a door that no one can shut. So, sabi ko, Lord, ba't ka mag-open? May sinara ka nga. Pero dun ko nakita yung talagang hindi naging ganun kadali. Talagang to the point na parang munti ka na ako magpakamatay. Kasi nga, parang dun na umikot yung mundo ko Tapos biglang mawawala. Parang ganun. And then, hindi ko matandaan kung na-question ko ang Lord, but I was really disappointed to Him, to myself, and to those people na parang pinagkatiwalaan ko na mag-work tong relationship namin. Pero yun nga, hindi nag-work, pero iba yung work na ginawa ng Lord. Yun yung pinakamaganda. There's a lot of opportunity na pumasa ako ng board. Nakapasok ako sa isang Christian school. Hanggang sa yung mga dati kong pangarap na, kasi I'm dreaming to become a guidance counselor, a chaplain. Lahat binigay ng Lord in that time na parang ang tagal ko nang pinapangarap to pero sa isang iglap lang kayang ibigay pala talaga ng Lord na doon ko rin napanghawakan na yung isang taon kay Lord kaya niyang gawing isang araw at yung isang araw kaya niyang gawing isang taon. So talagang kapag pinaburan ka ng Lord, walang sino man nang pwedeng makapaghinto or makapagsara ng opportunity na bubuksan niya para sa'yo. Kala ko talaga, yun na yung ano ko parang feeling ko, wala na, sira na yung patotoo ko, sira na yung buhay ko, sira na yung mga pangarap ko. Pero minsan, it is a God's intervention. Na kapag ka ang Lord ang nag-intervene, kahit na anong pilit mo na buhayin yung isang bagay na pinatay niya na, may iba siyang bubuhayin na yun yung magpapabigay pa ng buhay para sa'yo. Kasi akala natin, okay na tayo dun Akala natin, eto na, okay na ako dito. Pero dito mas na-maximize yung purpose ng Diyos para sa buhay ko. Nung time na nag-end yung bagay na ayokong mag-end sa buhay ko. Sana. Yeah. So, pag when it rains, it pours. Yeah. Hindi mo na talaga mapipigilan ang Lord pag nagsimula na talaga siya. Alam mo yun, kasi minsan hindi nang makapagsimula ang Lord na i-bless ka kasi nga hindi mo siya inaalaw and He respects the free will that He has given you. So, kung hindi mo siya iaalaw, iintayin ka niya. Nai-allow mo siya. So, during nung time na wasak ka kasi talaga, siguro yun yung time na nag-surrender ka talaga sa Kanya. And when you when you have started to surrender everything to Him, doon siya ngayon kumilos. At tama yun na ang isang araw sa Lord, it's equivalent to 1,000 years. Yeah. Di ba? 1,000 years to us. So, kaya, hindi mo pwedeng sabihin na meron akong dati na encounter, sabi niya, itong taon na to, hindi to para sa akin Kasi December na, wala pa din, parang lahat pa rin nag-go against me. Sabi ko, wag mo i-claim na ganun. Kasi hindi pa tapos yung taon. Hindi mo alam kung ano pa yung kayang gawin ng Lord sa'yo. Parang sa'yo, akala mo, na lang, kunyari, isang araw na lang matatapos na yung year, kaya niya pang i-turn around yun Diba? Kasi walang, hindi limited ang Lord ng time. Hindi siya limited ng time. Kaya hindi natin siya pwedeng ikahon dun sa timeline na meron tayo. Kasi nga, kapag kumilos na ang Lord, ikaw na ang malulunod dun sa pagpapala niya talaga. Tsaka alam mo, Glay, isa sa mga sinabi sa akin ng Lord. Kasi nung time na yun, I was really frustrated. Talagang depressed talaga. Talagang alam mo yung Siyempre. wala nang direction yung buhay ko. And ang sinabi lang sa akin ng Lord, you don't need to figure out about anything. You just need to surrender everything. So, nung time na nag-surrender na ako kay Lord, kasi minsan ang hirap mag-let go Diba? Lalo na yung mga bagay na parang akala natin atin na. Akala natin talagang sayong-sayo na. Pero once na ni-let go mo siya, masakit. Pero mas masakit yung patuloy ka pa rin na nakahawak kahit na nasasaktan ka na. Pero once na ni-let go mo siya, yun nga yung sinasabi mo na once na nakabukas na yung mga palad mo, doon niya na totally ipo-pour out kung ano man yung mga bagay
na para sa'yo. Inihanda niya talaga para Exactly. sa'yo. Yung parang, yung naalala ko lang doon na illustration, yung pag hindi ka nag-let go doon sa mga bagay na hindi para sa'yo, para kang may hawak na kutsilyo. Yeah. Tapos, the more na dinidiinan mo, Lord, Yeah. wag mong tanggalin, lalong nagdudugo yung kamay mo. Yeah, yeah. Diba? So, luwalalim lalo yung sugat. So, ikaw yung naaapektuhan eh. Yeah. Diba? Hindi ka naman pinag-let go ng Lord dahil para sa Kanya. Hindi. Yeah. Kasi ang gusto ng hindi naman niya pinapagawa yun para sa Kanya. Kasi Yeah. powerful na siya. Meron na siya lahat. So, hindi niya kailangan na gumawa ka pa ng something actually para lang ikaka-gain niya. Kasi at the end of the day, kahit anong gawin natin sa buhay, He is powerful, He is mighty, di ba? Yeah. He is holy. Kahit anong gawin natin dito. Pero kaya niya yung pinapagawa sa'yo kasi para sa'yo din. Exactly. Di ba? Kaya kanya gustong ipa-let go doon para sa'yo din kasi alam niyang nasasaktan ka and ayaw ng Lord na masaktan ka. Yeah, that's kasi good. ganun kanya kamahal eh. So, minsan akala natin, Lord, wag mo tong ang makuha sa akin kasi gusto ko to. Yeah. Na wag mo akong pagdamutan. Akala natin pinagdadamutan tayo ng Lord. Pero well, in fact, hindi. Ginagawa niya tayo ng favor pag sinabi niyang let go. Exactly. Ginagawa niya tayo ng favor kasi alam niya what's to come. Yeah. Tayo kasi hindi natin alam yun. Pero the Lord knows what's to come. Kaya, susunod ka lang eh. Kasi pag sumunod ka sa Lord, grabe, ibang level ng pagpapala talaga. Alam mo yun, ang pagpapala ng Lord, hindi naman nakabase yun sa obedience natin. Kasi, mahal tayo ng Lord regardless kahit minsan nga nagpapasaway tayo, Yeah. 'di ba? Pero kaya lang kasi minsan nga nung sinabi ko, hindi niya magawang i-bless ka kasi nakaganon ka pa. Kaya inaalaw niya, kaya sinasabi niya sa atin na, obey me, open mo lang yan, surrender mo lang yan para ako naman, makakilos naman ako. Tsaka, sabi nga sa isang quotation, if you don't know His plan, trust His heart. If you know na God is good, wala siyang ibang gagawin sa'yo kundi para lang din sa ikabubuti mo. Sabi nga, di ba, sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good. Di ba? For our own good. To those who love Him, and to those who are called according to His purpose. If we really know that we love the Lord, hindi niya tayo ilalagay sa isang bagay na alam niyang ikakapahamak natin. Yeah. At una tayong minahal ng Lord. Exactly. Diba? Kaya natin Exactly. kayang mahalin siya. Kasi una tayong minahal ng Lord. So, kaya hindi ka talaga matatakot kasi, kunyari, di ba, minsan napapaisip yung iba, mahal ko nga ba ang Lord? Kaya ko bang mahalin ang Lord? Kasi di ba, iniisip nila, baka kaya hindi nag-work yung lahat ng bagay sa akin. Kasi ang sabi sa Romans nga, all things work together for those who love Him, for those who love God. So, mapapaisip ka, mahal ko nga ba ang Lord? Paano ko ba masasabing mahal ko ang Lord? Pero actually, kaya mo masasabing mahal mo ang Lord kasi una kanyang minahal in the first place. Kaya wala ka talagang ibang gagawin kundi tanggapin lang yung pagmamahal niya. And the more you receive the love of the Lord for you, the more na magkakaroon ka ng desire na mahalin din siya pabalik. Exactly. And when you love God nga, tina-turn around niya lahat ng bagay for you. Kasi you surrender everything eh. Kahit nasabihin mo pang pinakapangit pa yan. Totoo, no? Kaya niyang pagandahin. Kaya niya talagang pagandahin. Yung from mess to message, test to testimony. Diba? Trials to triumph. Yeah. Kaya, pag nasa Lord ka, panalo ka eh. Exactly. Kasi, the battles are the Lord's. Yeah. At the end of the day, hindi natin to battle. It's really God fighting for us. And He has fought the battles for us already. Tapos na yun at the cross. Diba? At the cross of Calvary, done deal na yun. Yung mga bagay na yun na akala mo imposible. Pero sa Lord posible. Ginawa niya ng posible dahil dun sa tinapos niyang gawa dun sa cross. Diba? Kaya dapat talaga, yung maging kaugalian natin, yung everyday tayo nagsusurrender sa Kanya. Kasi kung hindi, gusto natin angkinin lahat eh. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng entitlement na dapat akin to ako to eh. Parang napapagod tayo. Di ba yung iba? Kaya nga yung quotation na, do your best and God will do the rest, hindi ako natutuwa doon actually. Kasi, pag sinabi mong, do your best and God will do the rest, ikaw muna. Kumbaga, itatry mo muna yung plan A, B, C, D hanggang Z. Yeah. Tapos kapag na-worn out or naubos mo na yung plano na yun, tapos hindi nag-workout, tsaka ka, Lord, pagod na po ako. Yeah. Ikaw na po ang kumilos. Baliktad. Yeah. Baliktad. Inubos mo muna tuloy yung sarili mo
bago mo hinayaan ang Lord ang kumilos. Well, in fact, inaantay lang ng Lord na sabihin mo na, Lord, hindi ko po kaya, ikaw na. Exactly. Kasi sa Lord, isang ganun lang yung problema. Tsaka pwede nating maipasok dyan yung Matthew 6:33, di ba? Na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo eh. Pero, ang maganda nga na lagi kong sinasabi sa mga kabataan na kausap ko, don't follow your dreams. Instead, follow Jesus and your dreams will follow you. Ang ganda nun. Diba? Parang, kasi minsan, nakakapagod yun eh. Yung chase ka ng chase. Talaga. Ng mga bagay na akala mo, eto yung gusto mo. Hindi. I-chase mo si Lord. And everything will follow. Sabi rin naman yan, na surely goodness and mercy shall follow you. So, ibig sabihin, ikaw yung mag-a-attract sa mga blessings. Hindi ikaw yung parang magpapakapagod doon. As long na inuuna mo si Lord. Kaya, ayun yung para sa akin, yun yung stress-free life na mentality na as long na alam kong inuuna ko ang Lord sa buhay ko, wala akong dapat ikapag-alala. Kasi hindi niya ako pababayaan. Tama. Kasi ang mga taong patuloy na nag-uuna sa Panginoon, hindi sila ihuli ng Diyos. Tama, exactly. Diba? And babalansayin din natin syempre na hindi dahil talaga sa works natin eh. Pero kaya natin kayang mag-follow sa Kanya, it's because of the grace of the Lord din, no? Dahil din sa grace na binibigay niya sa buhay natin. Kaya nga, receive lang talaga tayo nag-receive actually. Kasi kaya tayo nakakapag-share din sa iba, kaya tayo nakakagawa ng good works. Dahil una tayong naka-receive nung love niya, nung pagpapala niya. Diba? Kaya parang fruit na lang talaga nung salvation. Fruit na lang nung pagmamahal ng Lord, yung nagagawa nating good works. Exactly. Diba? Kaya let's prioritize yung Lord talaga above everything else, and all things will just follow. Ang ganda no? Naunahin mo si Jesus and your dreams will just follow. He will orchestrate everything for you. And once na si Lord ang nag-orchestrate niyan, ibang level yan ng kaayusan ng pagpapala. Kasi tayong tao nga, pag tayo nag-orchestrate niyan, ito lang yung resources na kaya natin. Very limited. Pero ang Lord natin, pag siya yung source, ikaw na yung mananawa. Mananawa, no? Tsaka di ba yung parang nami-misquote minsan na Psalm 37:4 na delight yourself in Him and He will give the desires of your heart. Akala kasi ng tao na, ay, yun naman pala, lahat ng desires ng puso natin. No. Once na dinelate mo na kasi yung puso mo sa Panginoon, babaguhin niya yung puso mo. Kaya yung magiging desire mo, kung ano yung desire niya para sa'yo. Kaya eventually, magiging maganda yung outcome noon. Kaya yung iba, parang nadi-disappoint na parang, dinelate ko naman yung sarili ko kay Lord. Pero ba't ito yung gusto ko ba't hindi magawang ibigay ng Panginoon? Kasi nga, baka hindi pa talaga totally delighted yung heart mo sa Panginoon. Kasi once na ikaw talaga, delighted ka na sa Panginoon, eventually yung puso mo, magiging puso niya. At kung ano yung gusto niya, yun yung magiging gusto mo. Exactly. Oo. Kaya kailangan align din. Natuto ko niyan, Kuya Pao, yun nga, yung pagpili ko ng course. Kasi parang akala ko, sabi ko pa nun, pinag-pray ko ng accountancy course. Sabi ko pa, pero late ko na na-realize nung kinonfirm na ng Lord na sa teaching pala ako, na baka ang prayer ko pala nun, Lord, gusto ko po maging accountant. Di ba yun po yung gusto mo para sa akin? Inutusan ko pa pala yung Lord. Inubliga mo pa si Lord, no? Inubliga ko ang Lord. Doon ko lang late ko na siya na-realize na, oo nga, no, baka ganun pala yung prayer ko. Kasi minsan may ganun tayong prayer na pinipilit natin yung gusto natin, na yun yung gusto ng Lord para sa atin. Exactly. Na yung tipo na parang nilatag mo na kay Lord, i-bless na lang niya. Pero hindi pala siya ganun. At, hindi ko pinagsisihan na sumunod ako sa Lord talaga, na nasa teaching ako. Kasi parang ngayon, hindi ko na ma-imagine yung sarili ko na magtatrabaho ako na hindi about teaching. Oo, at makikita mo talaga yung pagsama ng Lord all throughout. It's really the grace of the Lord, na nag-work in me and through me nung sumunod ako doon in-embrace ko yung calling ko sa Kanya. So, ganun lang din. Sa bawat, pagsara ng pinto, susunod ka lang, i-embrace mo lang. Kung may peace sa heart mo, therefore, it really comes from the Lord. No? Exactly. Yung peace that surpasses all understanding, na parang minsan hindi mo naman maintindihan bakit nagsara yun. Ang ayos-ayos nito, Lord, bakit nagsara? Pero may peace ng Lord dun na, anak, kalma ka lang, akong bahala sa'yo. Pag may ganun na, alam mo, at may confirmation sa Word of God, alam mong it's the Lord working, diba? Moving in you. At kapag ang Lord na, hindi ka dapat talaga matakot. Tsaka as long na alam mo, diba, na naka-align ka sa kalooban ng Panginoon,
eventually si Lord din naman eh. Si Lord din naman ang magbibigay ng mga bagay na alam niyang tutulong sa'yo. May mga pagkakataon kasi, kaya ko ba talaga? Pero yung grace niya isusustain ka as long na lumalakad ka sa kalooban niya, alam mo na sumusunod ka sa mga pinag-uutos niya, hindi ka naman niya pababayaan. Totoo. Oo. Nakita ko yan eh, Kuya Pao. Kahit sa stories sa Bible, kapag may calling, automatic may provision eh. Yeah. Diba? Hindi siya yung parang Diyos na, okay, tinawag kitang gawin mo to, tas bahala ka na dyan, anak. Hindi siya ganoon. Pag tinawag ka niya doon, automatic may papadala siyang tao para i-provide yung ganito o siya mismo yung provide nito mismo. So talagang calling plus provision. Ganun ang Lord. Sabi nga, when there is a vision, there is a provision. And where He guides, where He guides, He provides. Ganyan si Lord na ang kailangan lang talaga natin magtiwala. Ang kailangan lang talaga natin, hindi ganun kadali. Hindi, mahirap talaga magtiwala, lalo na sa isang Diyos na hindi mo naman nakikita. Pero that's faith eh. Yun yung faith na hindi mo pa man hawak pero pinanghahawakan mo na. Hindi mo pa man napupuntahan pero dinadama mo na. Yun yung faith na gusto ng Lord. Na nakikita niya na grabe tong bata na to, kahit wala pa sa kanya pero tuwan-tuwa na. Exactly. Tsaka parang ang hirap 'di ba na magtiwala pa or manampalataya pa sa isang bagay na nakikita mo na kunyari sa isang crush mo na gusto mong ligawan and then eventually alam mo naman palang sasagutin ka, di mo na siya liligawan ng merong effort. O kaya sa isang trabaho na bigla ka na agad pa sasahurin ng pang isang taon, baka hindi ka na magtrabaho ng tama. O kaya sa pag-aaral, enroll ka pero ibibigay na agad sa yung diploma mo ng pang high school. So, parang ganun din, pagdating sa pananampalataya natin kay Lord, hindi naman niya agad ibibigay. Pero, yun yung magtuturo sa atin kung paano mas lalo magtiwala at manampalataya sa Kanya. Pero again, diba, papasok pa din na all by the grace of the Lord talaga. Kaya natin magagawa yung mga bagay niyan. Okay, so Kuya Pao, how about, siguro this will be the last question. Ayan, ang sarap, no? Ang sarap pag-usapan ng Lord, no? yung magmamahal ng Lord. But syempre, we are limited, no, ng time natin dito sa mundong to, as much as gusto ko pang pahabain. Pero as we end this episode, what's that one thing that you have learned in your life that you wanted to share to our viewers? Siguro yung yung word na binigay sa akin ng Lord sa Isaiah 43:18-19. We really need to forget the former things and do not dwell on the past because the Lord is always doing something new sa buhay natin. Kasi minsan nang dahil sa mga bagay, even the mga past victories natin in life, yung mga hindi lang past failures, hindi lang yung mga past mistakes, yung mga wrong decision na nagawa natin. Even yung mga past victories natin, yung mga achievements natin na parang ang hirap bitawan eh. Parang ganito ako dati. No. Si Lord lagi merong bagong ginagawa. Kaya nga para sa akin, every day is a new beginning. Yan talaga. Hindi mo na kailangan hintayin pa yung taon na magpalit. Yeah. Hindi mo na kailangan na parang dapat mag-birthday muna ako bago ko simulan yung new beginning. No. Every day is always God's chances for us to do new things sa buhay natin. And sabi naman sa Bible, 'di ba, sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform into the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So yung pagbabago talaga wala sa taon, wala sa sitwasyon, kundi sa kung paano natin binabago yung isip natin. Ayun, kaya learn how to let go. Learn how to let go. And when you let go, you will see how God moves. Yeah, exactly. Moves in mysterious ways, actually. Tsaka si Lord, lagi siya nagsusurprise eh. Yeah, oo. Yung hindi niya hayaan na hindi ka mapaluwa kapag binigyan niya na yung bagay na para sa'yo. Ganun siya. Sabi nga hindi siya nagbibigay ng consolation nang binibigay niya grand prize. Lagi. Yeah. No? Lagi talaga. And He is faithful. Amen. He is faithful to His promises. And we just have to patiently wait and trust Him talaga. Exactly. Ang naalala ko dun sa sinabi mong may laging new beginning,
His mercy is new every morning. Yeah. No? That's good. Kaya, it's really, parang a good start. Kung yung kahapon, 'di ba ang sabi din sa Matthew, hayaan mo yung bukas yung mamroblema sa sarili niya. Yeah. Hayaan mo yun. I-enjoy mo yung ngayon. Yung ngayon. Kasi, ito yung, this is the day that the Lord has made. So, Exactly. let us rejoice and be glad in it. Kasi nga, laging may bago sa Panginoon. Tsaka hindi naman nadadagdagan yung taon mo sa pag-worry mo So, why worry, 'di ba? Na parang yun nga yung yung the power of now. Andito Wala sa past mo Yeah. You need to let go. Yung future mo si Lord na ang bahala doon. What we sow is what we reap. Yeah. Kaya kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun yung magma-manifest. Oo, exactly. At saka ang sabi ng Lord, I am. Diba? I am. Yeah. Hindi I was. Yeah. I will be. Pero I am. Lagi pa Yeah. nagpapakilala siya, I am. Yeah. I am. So, ibig sabihin, yun, yung now. You live in the now. And siya nang bahala. No? Siya nang Exactly. bahala. Ang ganda rin ng point na, minsan kahit yung mga past victories natin, hindi tayo maka-move on. Kasi Yeah. parang feeling mo, ang ganda rin nung victory ko na to. Hindi. Dito lang ako magdadwell. Hindi para sa mga pangit na bagay ka lang dapat parang dapat mag-move forward ka din kahit Yeah. dun sa mga gagandang nangyari sa'yo in the past. Kasi nga, kayang higitan ng Lord yung Exactly. nagawa niya noon. Exactly. At yun din yung dahilan para pagkatiwalaan mo siya. Kasi kung nagawa niya yun before, how much more kaya niya pa yung gawin. that's good. Gawin na sa'yo ngayon at sa mga susunod na araw. Kasi He will always bring you to a glory to another glory, next level of Yeah. glory. Ganun lang, Lord God siya ng parang promotion. Yeah. Diba? Andun lagi yun.